Hello, hello, hello! Magandang gabi ulit sa inyo. Ako nga pala ulit, si Kagawa Dax ng Barangay 158. So, yun, as promised, pagkikwentuhan natin kung ano ang ibig sabihin ng Magna Carta for Women or Magna Carta ng mga kababaihan. Our Republic Act 9710. So, pag Republic Act, ang ibig sabihin niyan, batas sa Republika, mga batas sa Pilipinas na nilikha ng Kongreso at ng mga mambabatas natin at nilagdaan ng ating Pangulo, kung sino man ang Pangulo sa panahon na yan. So yun, Magna Carta for Women, RA 9710. Ano ang ibig sabihin? Anong nilalaman? Para kanino at para saan? Bakit merong ganito? Okay, sa tatalakayin natin, pagkikwentuhan natin. So unang-una na dyan, ang batas na ito ay tiyaking, kilalanin, isusulong at pangangalagaan ang lahat ng karapatang sibil, politikal, panlipunan at pangkabuhayan ng mga kababaihan, lalo na yung mga marginalized sectors natin. So when we say marginalized sector natin sa lipunan, yung mahihirap, mga taong hindi nabigyan ng mga pansin ng gobyerno, mga taong walang kakayahan na ipagtanggol ang mga sarili o di kayang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. So yun ang mga sinasabi nating marginalized sector. So kasama sila dyan, lalo na mga kababaihan. So pinagkakaloob ng batas na ito na lalo na yung mga kababaihang dumadanas na mga mahihirap na sitwasyon. Ano nga ba yung mga mahihirap na sitwasyon na yan? Mga biktima at nakaligtas sa mga pang-aabusong sexual, physical, illegal recruitment, prostitusyon, trafficking, armadong laban, prostitusyon nga, nasambit ko na. Tapos sa mga tipong mga kababaihan nating nakakulong, kasama po sila dito sa batas na to at kung kailangan ng interbensyon sa kanilang kaso. At lalo na ang mga kababaihang nating mga senior citizen laban mula sa pagpapabaya, pag-aabandona, karahasan sa tahanan, pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon sa mga senior citizens natin. So, basically, ang batas na ito ay girl power. So, yun, nilikha upang proteksyonan at palakasin ang mga karapatan ninyo mga babae sa Pilipinas. At ito ay ipinatupad mula noong Agosto 14, 2009 hanggang sa kasalukuyan. So, yun, girl power. Yan, actually ang lawak po at napakarami ng sakop ng batas na ito sa ating mga kababaihan. Huwag na natin isa-isahin, mabilis lang na discussion. Ito rin ay naglalayon na labanan ang lahat ng mga, yun nga sabi ko nga kanina, diskriminasyon at mga pang-aabuso sa lahat ng iba't ibang uri ng larangan tulad ng negosyo, edukasyon, trabaho, pampublikong serbisyo, sa pamahalaan at kalusugan at marami pang iba. Napakahaba niyan ng batas na yan. Or nandun yan yung dapat yung pantay na oportunidad at benepisyo at pagtrato sa mga kababaihan sa lipunan. Ngayon, sino bang mga saklaw ng batas na ito? So yun, syempre mga kababaihan, dahil nga yun sinasabi nila Magna Carta for Women. Andun din kasama rin po dito ang mga transgender na legal ng babae at mga intersex. Ano ba itong tinatawag na intersex? Ito po ay tumutukoy sa iba't ibang kondisyon kung saan mayroong anumang hindi pagkakatugma sa pagitan ng panlabas at panloob na sex organ ng isang individual. Halimbawa, testes, ovary, mga ganon. So,
hindi lang pala babae, nature ang kasama sa batas na to. Kasama rin po natin yung mga transgender at mga intersex. Kaya napakahalaga ng batas na to sa ating mga kababaihan kasi nga uh, equality ang sinasabi nila. So ito rin po ay napag-aaralan sa GAD or Gender and Development, na isa din po sa ating mga pinoproseso at mandatory na ginagawa sa barangay, ang GAD or Gender and Development. So yun, kaya dahil dito, kung mapapansin nyo, dahil sa batas ito, meron tayong mga VAUC sa bawat barangay na tinatawag. Ano ba tinatawag na VAUC? So ito yung Violence Against Women and Children. So susunod natin na video, pag-uusapan natin yung VAUC kasi medyo mahaba din siya. So yun, sabi ko nga, anong pagkakaiba ng VAUC tsaka Magna Carta for Women. So for now, yan muna ang pag-uusapan natin, yung Magna Carta for Women. Again, nilalayo ng batas na to, or ang batas na to ay para sa mga kababaihan, transgender, intersex, para sa kanilang karapatan. Yun. Yung RA 710 7910 na ito ay napakahaba. Ang dami nitong chapters, siguro mga 6 chapters plus pa yung mga provisions. Napakarami mga sections, kaya hindi na natin isa-isahin yun, napakahaba niya. Ito ay actually consolidation ng mga bill na pinasa natin mga kongreso sa House, ang SB or Senate Bill ng 2396 at House Bill 4273. So pinagsama-sama na nila para maging isang Republic Act o batas para sa mga kababaihan na tinatawag na Magna Carta for Women. Ito ay signed and approved noong August 14, 2009 at pinirmahan po ito ni former President Gloria Macapagal Arroyo. So until now, ginagamit po natin ang batas na ito sa kababaihan. So yun lang muna. Next na natin yung ating VAUC discussion kasi medyo mahaba din yun. So yun, Magna Carta for Women, Bill of Rights ng mga babae, girl power. Bye, good night everyone. Share